She hot, she fire. That's my Beanie Beanie. She's so damn fire. That's my Beanie Beanie. Hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Yun na. Ayo, burger on that beat, bitch. Kapag bumaba yung gang, wala nang taste kung hindi mo kami. Ay, hit sa damit, kita mo sinang nag-game. Yung sa matik kung hindi ka namin. Ay, ikaw naman pe, kapag bumaba yung gang, wala nang taste kung hindi mo kami. Ay, hit sa damit, kita mo sinang nag-game. Yung sa matik kung hindi ka namin. Di na pera yung problema kundi oras sinahabol amin. Kumalas sa malas yung talento pinamalas ko. Yung mga di bumakasabi sa amin ko sa angas nyo. Yung gusto naming buhay sa aking sulat ngayon hawak ko. Papalayo na sa magulo, lumalago na di matuyo. Huwag nang magduda sa nabuo kami. Kami lang nagataka para makuha to. Kapag bumaba yung gang, wala nang taste kung hindi mo kami. Hello guys, kamusta? How's life guys? Kapag bumaba yung gang, wala How's nang life taste guys? kung Kung hindi mo kanya kami. Hit sa damit, kita mo sinang nag-game. Yung sa matik kung hindi ka namin. Malamig like December, lumalakad kahit saan din ako book. Ganto lang talaga pag produkto mo mabenta. May kita mo sa highway nakashook, kalmado pa ako pero tapalabas sa 90. Alanganin pero hindi dapat emosyon, pairalin ang isipan, hindi dapat natitenga. Dati goal hanggang 30, ngayon 180. Kahit video pa, kung di mo trip intermedito ka, patantos ka pa lang ako bingo na dama. At alam mong nandito na, side mafia balagbag. Ngayon di pa din kaya malaglag, dinaan ng kahit matagtag. Kami makapata na tumalas sa sadsad. Yan na sa big, mga dati nasa underground. Kita sa billboard, gano'n na yung halaga. Kala mo cheat code, pari ganun talaga. Walang halong shit boy, lahat o realidad. Basta gubat kuha pera po sa camera. Kumikin ang diamante pagka natutukan na. Kota sa hits yung amat namin di bumababa. Kahit saan ito talagang bumilaging balagbag. Di na mag-trip, di ba lambe? Dami nagbago simula nang dumating. Nandito free. Hey, what's up sa inyo lahat dyan? Kamusta kayo? I hope you are doing well. I hope you're doing well everybody. Kamusta? Maybe we should make Hina this. We should make Hina the sound. I think. Let's make Hina the sound so we can speak. Alam mo yan. So what's up sa inyong guys? What's up sa inyong lahat dyan? It's a Manic Monday again. Wala naman tayong magagawa. Ganun talaga yun. Ganun talaga ang Lunes, di ba? Busy talaga, di ba? Busy. Medyo, di ba? Pero of course, okay lang yun. That's how we progress, di ba? That's how we progress. Dapat kapag yung mga manic na mga pagkakataong sobrang busy natin, doon tayo nag-i-step up di ba? Doon yung talagang step up moment natin. So, okay lang yan when you are very busy. Kung ano man yung pinagkakaabalahan mo. You should always remember that diamonds! Ayun na naman tayo sa diamonds analysis natin, Lodi. And diamonds is made with pressure and heat. Wow! What a nice entry is that. What a nice entry. What a nice entry for our alam mo na. Basta every kailan ka nag-change ng SL break-even? Well, honestly, there's two. Ngayon, itong ginagamit na strategy natin is dahil nga binibigyan tayo ng projections ni Gabay. Ang ginagawa na lang natin is simply just kapag nag 1:1, ililipat lang siya sa kung nasaan yung super trend na 7-3. Yun lang sa gold, for gold, the special for gold kasi, 'di ba? So kapag what do you call this? Siya nag 1:1 na. So yun yung parang time to usually naman ito yung maganda sa super trend na 7:3 do sa 5-minute time frame na ating dineveloped.
Yung 1:1, sure ball palagi yun na sakto yung SL sa super trend. Kung titignan nyo sa baba, ito, kung titignan nyo to. Kung titignan nyo to sa baba, ay, ano nangyari kung gumalaw? Ayan. So, kung titignan nyo dito sa baba, ayan. Papansin niyo kung papalakihin natin, yung super trend is right just at the entry price di ba? Ito yung entry natin kanina, di ba? Ito yung naglabas ng prediction. Ang ganda ng predictions, di ba yo? Umakyat tapos magre-ranging. Umakyat tapos magre-ranging. Uy, saktong-sakto, Lodi Bells. Pero ngayon, at this point, nakapag-break even na. Yun na yung parang ano natin. So, nakapag-break even na tayo, nakapag-ano na. So, wala na yan. Useless na bantayan yung trade na yan. Pero, of course, kailangan natin maghatak ng ano. Kailangan natin maghatak ng mga viewers, di ba? May resibo pa ako dito. Maghatak ng mga viewers para madami tayong viewers. And I figure that kapag may chart doon sa ano natin, medyo ano alam mo yun, medyo ang daming nanonood So, yun lang naman. yun lang yung isa kong realization that kapag may charts doon sa ano natin, mas maraming nanonood. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil syempre, mas maraming gustong matuto, di ba? Or trading kasi is more on ngayon yung nangyayari sa atin. Kasi no one knows naman kung saan pupunta, di ba? So parang ang nangyayari is ano lang siya. What you call this? Parang natawag doon. Ano lang siya talaga, literal. Yung tipong nag-ano lang siya, yung every analysis na makikita mo sa paligid, regardless kung sino naglabas niyan, kahit si ano pa naglabas niyan, si Warren Buffett pa naglabas niyan. That's all our opinions. Opinion lamang po lahat yan. Diba? So, ayun. Syempre, of course, ang Pinoy doesn't know how to disagree. So, syempre, medyo maano tayo, diba? Medyo ang ginagawa natin is we try to, kahit subconsciously, parang inaano natin na, tignan nga natin yung analysis niya. Tignan nga natin kung mas tama yung analysis niya sa akin. Di ba? Doon pa lang medyo natatrap ka na because probably kahit isa sa inyo, wala naman kasi talagang parang mas papabore. Alam mo yun? Everything is by chance. Everything is a game of probability. Di ba? Yun yung parang lagi kong message sa mga live ko, di ba? Sa mga message ko sa mga tao kapag nagtatanong sila, di ba? Ang ganda nga ng discussions nung last Friday. Nung kahapon pala. Puta, nag-live nga pala ako kahapon. Ang ganda ng discussions namin about what do you call this? About live. About about gambling ba ang Forex and gambling ba yung di ba? Ang ganda nung namin. Kasi, of course, parang ang nangyayari is kino-compare nila yung trading with kino-compare nila yung trading with gambling, which is well, essentially, it's both by chance, di ba? And some of the traders na nakikinig sa akin actually didn't agree, di ba? After a couple of hours na nawagana sila, after a couple of minutes pala ng pagdi-discussion namin, I'm trying to prove, okay naman yung explanation ko. Mapapansin mo that nag-arrive kami sa one question di ba? Do you think you can predict accurately where the market's gonna go? Which is, imposible yun, di ba? After that question, medyo mapapaisip ka rin talaga kung no one can predict, edi everything is by chance, di ba? And just like in gambling, it's by chance, di ba? What's the difference ba? Di ba? What's the difference with typical gambling? So, well, the difference is, of course, ang difference talaga nun is the odds, di ba? With gambling, you almost every time there's a very small, never ka makakuha doon ng if you win is more than you bet, di ba? Yun yung doon, yun yung parang laging katulad ng sabong, like yung sabong, di ba? Kapag nag-bet ka ng 100 pesos, never ka naman makakabalik ng 100 pesos na buo di ba? It's always 50-50. The risk reward will always be 1:1. Diba? Kapag 50-50 and 1:1, you must have a parang string of luck to go out of that cockpit. Go out of that cockpit, 'di ba? Para lumabas kang profitable, 'di ba? Alam mo 'yun.
Oh, so ibig sabihin pala dapat mag more than 50% yung panalo doon sa mga ano para lumabas kang panalo, di ba? With trading hindi eh. You can control actually yung parang magiging odds nung mismong quote and quote again, taya mo, di ba? Parang ang mangyayari doon is yung taya mo doon is pwedeng magpanalo yun, di ba? Magpanalo ng a couple of multipliers, di ba? So, ibig sabihin, pag nagtumaya ka ng 100, if the placing is right, if the positioning is right, and if you can earn up to, di ba? Yan yung doon. More than 1:1 or more than 1:2, di ba? Yun naman yung basically kaibahan talaga nun eh, di ba? Walang sense na labanan pa natin eh, di ba? Labanan pa natin yung sabi is trading gambling, di ba? Kailangan na lang kasi nating sagutan eh, di ba? Sagutin na yes, but the odds are completely different eh, di ba? Yun yung with gambling kasi, di ba? Doon na lang tayo nag-i-explain. Kasi kung ilalaban pa natin, matatalo tayo doon, di ba? Alam mo yun. Anyway, nasaan na 'tong mga to? How old are you, sir? I am 32. Ay, 3. Ay, 2 ata. 2. 32. Ano masasabi nyo sa taong nagbabayad ng signals for Forex? Okay lang yun. No problem naman yun. Diba? No problem naman yun kapag sumusunod ka sa signals. Ang nagmamatter lang naman dyan is, if tama yung kung alam mo yung willing ka i-lose, diba? Yung signals, yung mga strategies, wala lang naman yan, guys. Ano lang naman yan? Wala yung parang, alam mo yun, hindi mo masasabihan ng tama yung isang strategy, hindi mo rin masasabihang mali. So, there's no sense na sasabihin. So, ibig sabihin, kung strategy niya is sumunod sa signals na to, which is no problem, di ba? Ang mali doon, if you are risking more than you can afford, di ba? Or number 2, if you are risking more than you can win, di ba? If you are risking more that you can win, kunwari, tumataya ka ng 100, ganyan. Tapos, ang pwede mo lang mapalanunin 50 pesos. That's stupid. Yun ang gambling, di ba? Yun ang gambling talaga doon. The chance you bought with the nire-risk mo is very low. very not worth it eh. Yun yung parang doon, very not worth it yun. So, yun yung doon pumapasok yung gambling side natin, di ba? Kaya kung ang strategy niya basta tama yung risk management niya, okay na yun. Basta yung signals na anuhin niya is kung wala mang SL yun, basta marunong siya maglagay. Alam mo yun? Marunong siya maglagay ng stop out levels or marunong siya mag-determine ng actual na i-risk lang niya. Di ba? Yun lang naman talaga makokontrol mo dyan eh. And if you're going to criticize someone na katulad ng ganon, di ba? Na after years of trading, medyo na siya. Medyo fed up na rin siya doon sa sa ganun na sistema and napapagod na rin siya. Okay lang yung basta the risk management is on point. No problem yung kung saan. Kahit sa kapitbahay mo, ikaw kumuha ng signals eh. O kahit magkarakrus ka dyan eh. Again, basta tama yung iyong risk management, no problem yun. Okay ba yun? Siguro sir, tinatamad ka magturo, sinasabi mo na lang buy and sell. Hindi naman ako natuturo eh. Ano bang tinuturo ko? Ano bang tinuturo ko sa sa ngayon? Ngayon wala naman ako tinuturo ngayon, Lodi. Anong tinuturo natin? I'm just expressing the Ayun. Kailan po nagiging sugal ang trade? Sugal po ba talaga siya? Bakit maglalagay ka ng pangalan na FX sa pangalan mo pero hindi mo alam yung mga sagot sa ganyan? Why do you, yung nilalagay mo yung buong personality mo sa trading, pero yung mga ganyang tanong hindi mo pa masagot? Labo din, Anyway, sir, libre ang signals mo. Hindi siya gaano kalibre kasi hindi pa siya public eh. Actually, sa mga students ko pa lang to ng EA development. So, ayun. Wala nang percentage gabay, boss. Wala nang percentage because ayun. Bakit kailangan mo ng mas maganda nga eh. Maganda nga na
Maganda nga na ganyan, walang SLO, may SL placement, walang probability. Kasi anong nangyayari kapag napansin ko lang, kapag na 99, mag-aano siya, kaya ko nga iniba, di ba? Iniba ko na dapat talaga forecast. Kasi kapag signals lang at signals talaga doon, medyo wala kasi talagang gagawin yung trader di ba? Walang gagawin yung trade. So, kaya nga pinalitan ko ng ganto kasi parang naisip ko parang instead na mag-promote ako ng kasipagan, nagpo-promote akong katamaran Alam mo yun. So ito, pinag-TTA na kita. Parang ganun na yung nangyayari ngayon. Pinag-TTA na kita and ayun na lang yung gagawin mo. Mag-ano ka na lang, magre-risk management ka na lang. O pasok ba yan sa criteria mo? Ilan ba ang itataya mo? Yun na lang iisipin mo, di ba? Kasi we are being bogged down talaga nung strategy part na nakakalimutan na natin yung other parts which is mas importante pa. Alam mo yun? Kaya ayun naman yung parang take ko doon. Alam mo yun? Ayun. Kamusta? O, ayan ano na yung boss advice. Kung I think pa yan, pwede naman nating ilagay kapag marami naghanap, 'di ba? Ayun yung kapag marami naghanap, yun yung aalahin natin. Boss advice sa mag-start sa trading 15 years old. Number 1, gusto mo ba talaga? Well, number 1, 15 ka pa lang. So, hindi mo pa rin talaga alam kung ano gusto mo. Diba? Ang medyo kasi, I believe, kasi hindi ka rin naman makakapag-trade Hindi ka rin makakapag-cash out, diba? Kasi wala ka pa naman bangko, diba? Hindi ka naman papayagan ng mga brokers. You're doing it illegally. So, if I were you, madali lang naman yun. Madali lang naman matuto mag-trade. So, wag mo na lang i-waste yung buhay mo sa yung 10 years mo sa trading. Alam mo yun? Wag mo nang bulakbul kayo ng barkada mo o mag-aral ka ng hard skills muna, di ba? With trading kasi, para i-substitute doon sa childhood mong yan, dyan sa 10 years mong yan, di ba? Parang sayang di ba? Sobrang sayang na pagkakataon yung siguro, yung edad mong yan. So, yung mismong mong yan, edad mong yan is the time to create memories muna di ba? If sasabihin mo na anuhin mo pa na parang anuhan mo ng panahon yung trading, diyan pa sa mismong time slot na yan, diyan sa mismong period slot na yan, di ba, ng buhay mo. Sayang di ba? Yun lang yung masasabi ko. Hindi kita discourage. You are free to what do you call this, trade whenever you want. Pero ang take ko lang diyan is hindi naman ganun kakomplikado ang trading. So balikan mo na lang siya kapag okay na, 'di ba? Tsaka kung may pera ka na, 'di ba? Kasi probably 15 baon pa 'yan, 'di ba? Baon pa yang mo, 'di ba? Masyado mong iniisip ang pera Kung hindi mo naman kailangan isipin ang pera at just sa mga edad na iyan, huwag mo nang isipin. Di ba? Yun yung advice ko sa'yo. Yun yung advice ko sa'yo, Lodi. Okay lang yan, mag-try ka, ganyan, aral-aral ka. Pero huwag mo sayangin ang oras mo. Madali lang ang trading, Lodi. Hindi mo kailangan isayangin ang oras mo at sayangin ang kabataan mo dyan sa trading. You're 15, go have fun. Yun lang yun. Diba? Yun yung tag dito. You're 15, go have fun. Diba? Okay na yan. Paano? Boss, ako 16 years old, verified na ng broker, nakapag-cash out to solo. O, kita mo? Syempre, hindi naman ikaw yun. Magulang mo yun. Ang na-verified, yung magulang mo. Ay, baka may consent yung broker, Pero I think bawal yun Pero, ayun. I think same advice. Same advice na mabibigay ko sa iyo is just to spend your 10 years having fun. Yun lang siguro maano ko doon. Kung ang iniisip mo yung yung red pill shit, red pill, blue pill shit na kailangan you gotta start early. Madali lang lahat yan, Lodi.
Madali lang lahat yan, Lodi. Kapag kailangan mo ng matutunan mo yan. 'Di ba? Pag binigay na ng pagkakataon, 'di ba? Pag binigay na ng pagkakataon. Pero ngayon, I doubt na hinihingi sa'yo ng pagkakataon ng mag-aral ng trading. So, I think na ano lang yan. I think medyo hype lang yan. Tapos, so kung ako sa'yo, give it a rest first. Alam mo yun? I-relax mo muna yung sarili mo and balikan mo na lang siguro after a couple of years. Kapag pwede na, diba? Alam mo yan? Yung 10K mo gawing 10K. Sino nagte-10K? Yung kanina. Yung kanina ba nagte-10K yan? Nasaan na yan? Boss, editor ka? Ayan, ilibre mo magulang mo muna. Ilibre mo magulang mo. Ayan ang siguro magandang gawin mo muna, di ba? Mas ano yun, mas magandang memory yun kaysa yung tumama ka sa... I'm very focused sa memory because I have a lot of memories when I was your age eh. Yun yung mga hindi ko pinagsisihan sa buhay ko. Yung ano ko ngayon. And yun yung mga kwento ko ngayon eh. Yun yung mga kwento ko ngayon at this age, 'di ba? 33 na ako eh. 33 na nga ba ako? 33 na ako. 33 na ako eh. So yung mga kwento ko, yung mga kwentong nabuo ko nung mga years na yan, lahat yan, 'di ba? Yun yung mga kalokohan ko noon. Yun yung mga hindi ko nire-regret eh. And nagpapasalamat ako na pinili kong enjoyin yung mga panahong yun kaysa yung mag-focus ako sa, alam mo yun, sobrang 'di ba? Madali lang lahat kapag financial. Yes, exactly. Ayun yung talagang doon. Madali lang lahat kapag naging financially stable ka na. Yun talaga yun, isa yun. Walang alam mo yun, walang kahit madali lang yan kapag may disposable income ka na. Madali lang yan kung may ka. Huwag mong gagawing personality mo yung trading. I promise you. Di ba? Ayos ba? ID pa lang meron ako. Di ba? Tama yung tama yung sinabi ni di ba? Madali lang 'yon, men. Madali lang, as in napakadali lang noon. Kapag may pera ka na, 'di ba? Ang trading is para do sa may pera. I sad to say, para lang to sa may extra, 'di ba? So ayun. Ayun naman yung mga bashers ko. Sabi, ayun ako. Teka lang. May mga tanong eh. Bawal yan. Nasaan na yan? Nasaan? Paano aralin trading? Gusto ko po pasukin. Punta ka lang sa babypips.com. Yun lang yun. Dapat pala naglagay na ako ng sponsored by babypips.com talaga. Babypips.com, tas okay na yun. Doon ka pwedeng ka na mag-start doon. Diba? Sobrang okay na nga eh. Bawal yan. Di yan mawawala. Di na wala isang funded ko. Oo. Bawal yan yung double Kasi ikaw interviewin eh. Ikaw interviewin sa being funded eh, di ba? Tapos titignan yung mukha mo, titignan sa interview. Teka lang, tatay mo to di ba? Medyo alanganin eh. Diba? Tama yun. Isa yun sa parang dapat yun lang, di ba? Ano advice mo sa forex trading gusto mong matry? Ang gawin mo is kausapin mo si pinsan mo, si Mark Zuckerberg. Ito, kasi sabi yung pangalan niya is si Mark Zuckerberg's cousin eh. Sabi yung pinsan mo, hingi ka pera. Ganon. Tapos, wag ka lang muna manghingi na pala ng pera. Ang gawin mo na lang is ka muna. Babypips.com ka muna. Ayun. Tapos, kung kailangan mo na ng trading, kailangan mo na ng palag-palag. Saka ka na manghingi. Kapag okay na. Ay, nako. Ano ba yan? Ang hirap kapag pag trackpad yung gamit. Ang layo kasi nung mga mouse eh. Tsaka, nakakadagdag na rin ng gastusin sa bahay. Nag-e-enjoy talaga ako sa trading. Nakakabigay na ako. Ay, very nice. Yan mo na. Umano ka dyan. Siguro hone your skills first. Yun na, kasi ito yan eh. Lagi mong tatandaan na trading will never be a full-time thing sa'yo. Never yon. Never talaga yon. It will just be a supplement sa another disposable income mo. So kung ang income mo is coming from freelancing, maganda yon, di ba?
maganda yon. Tapos yung extra mo doon sa freelancing, yun yung pang trade mo, di ba? So, para gumanda yung disposable income mo, which is nga yung video editing, edi hone your skills first in video editing. Siguro yung 10K mo, instead na pang titrade mo yan, ipang mo na lang siguro. Pang take mo ng classes about video editing, ganon. Or filmmaking, ganon. Diba? At your stage in life, hindi mo kailangan magkapera. Ang kailangan mo matuto. Diba? So, alam mo yun. Tapos, after that, kapag naaral mo na yun, saka ka na bumalik sa trading. Di ba? Saka ka na umano doon. Madali lang to, Lodi. Hindi mo kailangan ng utak dito masyado. Di ba? Okay lang yan. Recommended YouTube channel for crypto trading. Baby Pips lang yung maganda siguro. Okay na siguro yun, di ba? Baby Pips. I don't think na na. Di ba? Nasaan, teka lang. May mga daming ID pa lang, may mga ilang taon po kayo naging profitable. Yun nga yung story ko eh. Yun nga yung parang yun nga yung dilemma ko. Kasi hindi naman kasi ako naging profitable muna. Kasi ang naging work ko nun when I was starting out is a quant. So, ang taging trabaho ko is to analyze, di ba? Yun yung aking second job along with my corporate job dito sa Pilipinas, di ba? So, gabi, mechanical engineer ako. Umaga, mechanical engineer ako. Paggabi, financial engineer ako. So, yun yung doon. So, kaya parang ang nangyari is, hindi ko naman talaga ni-risk lahat eh, di ba? So, natuto lang ako ng natuto. Tapos, from, nung nagsarili na ako, nakaipon, di ba? Yun na yung parang, ang nangyari na lang doon is, baon ko na yung experience ko working for a quant firm eh, di ba? Baon ko na yun. So, parang, hindi ako makakatugma sa inyo. Alam mo 'yun? Hindi ako makakatugma sa normal kasi hindi naman lahat talaga is nag-work for a quant, 'di ba? Hindi naman lahat is nag-work for a trading firm, 'di ba? So, ayun yung siguro ko na ba 'yun? Cheat ko, yung advantage ko kaya, 'di ba? Boss, ano po important advice mo sa Forex trade? How much gagamitin on start? If kailangan mo pang itanong if how much yung kailangan mong i-start, need mo pa siyang aralin. So, ang advice ko sa'yo, aralin mo muna. Diba? Babypips.com lang muna. Know the mechanics, know how it works. Diba? Yun muna. Kasi the mere fact na nagtatanong ka pa kung magkano ang kailangan mo means that hindi ka pa dapat nagtitrade. So, ayun lang naman yung doon. So, go to Baby Pips muna. Tapos, pwede may extra 2KK. Ano yung 2KK? Meron pa boss, bukod sa may pera, magaling din mag-networking. Ayan, okay yan. Actually, sa 15, actually ngayon, yung mga business partners ko ngayon, yung mga negosyo nila actually yung parang nabumubuhay sa amin lahat. Yung magkaklase, kasi we did the networking. So, when you are 15, create bonds di ba? Create bonds with everyone, di ba? Na alam mo yun, mas importante yun sa stage ng buhay mo di ba? Mas importante yun sa so, napatunayan ko yun ngayon, lalo na ngayon kasi of course, yun nga yung sinasabi ko, I have a small engineering firm. So, yung mga projects noon, for referral lahat yun, di ba? Hindi nauubusan ng projects, di ba? Hindi nauubusan ng tatrabahuhin because of the network I gathered when I was your age, di ba? Sila pa rin yun. Oy, pre, may gagawing dito, baka gusto nyo. Oy, pre, may gagawing dito, baka gusto nyo mag-bid. Di ba? That came from the networks I gathered when I was your age, di ba? So, yun muna siguro yung, di ba? Sir, nagki-crypto ba din? Hindi pa. Sa June 30 pa ako magki-crypto. Boss, airdrop. Di ako nag-airdrop load. Hindi ko nga alam yan. Bro, anong app na funded na masuggest mo? App na funded or website na funded or firm na funded? Anong ibig sabihin ng load? Boss, ano pong advice nyo sa balak bumili ng mga nodes? Ano yung nodes? Ano yung node? Nudes? Hala ka, wag kang bibili ng nudes, Lodi. Ano ka ba naman? Kulang tayo, men. Hindi ka dapat bibili ng nudes. Grabe ka naman. Huwag na, okay lang yan. Sasayangin mo pa yung pera mo dyan. Ano na lang, pang merienda mo na lang. Siguro, ganon. Bibili ka pa ng nudes eh. Huwag ganon.
Baby Pips, tapos hingi ka ng pera. Upcoming second year IT year ako, IT program. I want to earn Forex. I can, and I have money na din po. Ayan, mag-Baby Pips ka muna. Huwag nyo sabihin na, teka lang, ang dami nyo nagchat. Huwag nyo sabihin na family nyo na trader kayo pagsimula pa lang. Bakit? Based from experience ba yan? Based from experience, mag-enroll ka sa EA Making, additional skill set yan. Ay, sino ba nag-o-offer ng EA Making? Sino ba nag-o-offer? Ay, siya, maganda yan. Maganda yung skill na yan, di ba? Maganda talaga trading kasi 20 USD lang friend ko, ginawa niyang million in 8 months. Ayos yan, tama yan. Story mo yan eh. Ayun yung doon. Di niya may turo. per hour ba o per hour ang tataas ang baba? Hindi, actually per tick yan eh. More than lower than lower than 1 second yan eh, di ba? Every tick kasi, minsan, may mga times na every tick, siguro mga 50 times pumapasok yung tick sa isang segundo. Diba? So, every tick kasi gumagalaw eh. Diba? So, doon nagbabago. Pero kung magko-close siya, kalmari, anong ending tick nung yun, depende na yun sa time frame na pipiliin mo. Like, if ang pinili mo na time frame is 1 minute, every 1 minute, kung saan siya abutan nung tick na yon, 'di ba? Yung movement na yon, yung tick na yon doon. Yun na yung magiging close niya. At yun yung magiging open for the next candle, 'di ba? Tapos ganun ulit, ganun ulit. Tapos kung saan naabutan, yun ulit yung doon. Kung saan yun din ulit yung magiging close at magiging open nung susunod na candle, 'di ba? Microseconds siguro. Hindi naman micro kasi pag microseconds divided by 1,000 yun eh. Siguro pag nano, ano pa pag 100? ano pa pag 100? Wholesome lang po. Oo, wholesome lang tayo, Lodi. Huwag ganun. Huwag ganun, Lodi. Wholesome lang tayo, men. Wag. Yung isa magpapasend pa ng nudes eh. Grabe naman eh. Huwag ganun, men. Relax lang. Para di ba? Any advice po for beginner traders? Yun nga lang, babypips.com. Siguro kung another advice is number 1 is pag wala ka ng pera, ay pag may extra ka ng pera, yun ang pasok mo talaga sa trading. Kapag may extra ka ng pera, laging ganun. Extra lang palagi, di ba? Tapos siguro when you're starting out, wag kang tanga na ilalagay mo lahat ng pera mo doon, di ba? Maraming ganun eh, di ba? Hindi mo pa alam ang gagawin mo. Basta ang lang doon, ang rule of thumb lang doon, pag hindi mo naintindihan pa, huwag mo ilagay pera mo, 'di ba? Para hindi ka na-scam, 'di ba? Para hindi ka na kasi ganun yung mga tao eh. Ganun yung mga tao. Lang sila eh, literal hindi pa naiintindihan, nilalagay na agad pera nila, 'di ba? Kung kanwari, yan nga yung mga nakalipas na scam, hindi naman talaga nila hindi naiintindihan yun eh. 'Di ba? Ipinasok lang nila yung pera and natuwa lang sila. Kasi kumikita yung nila noon, 'di ba? Yung mga scams dati. Alam mo 'yun? So, wag kang ganoon, wag kang tanga. So, ang gawin mo lang sa buhay mo is wag kang magpapasok ng pera sa mga bagay na hindi mo talaga naiintindihan. 'Di ba? Kung may word ka doon na hindi mo maintindihan, baka hindi mo pa talaga naintindihan 'yon. Puta, inexplain sa iyo, no? Kung ano explain. Syempre yung mga yung mga tics natin doon sa sa software natin is puta, kaya mo lang ulitin, pero baka hindi mo naintindihan. Nagets mo ako? Iba yung kaya mong ulitin i-explain, iba rin yung naintindihan mo, 'di ba? So, pag may mga bagay-bagay na hindi mo talaga naintindihan, huwag mong papasukan ng pera. Yun lang siguro magiging advice ko sa iyo sa buhay, Lodi. Kung beginner ka pa with life, beginner ka pa with trading or kung ano man yung mga side hustles na pinapasok mo, 'di ba? It's okay to start slow. Alam mo yun? It's okay to start weary. Cautious. Yun, weary. Malungkot, weary. It's okay to start slow and cautious. No problem yun.
of course, may mga may mga magra-run and gun, na alam mo 'yun. Magra-run and gun, no problem 'yun. Okay lang 'yun, 'di ba? Sila 'yun eh, 'di ba? Pero okay lang din naman eh. Di ba? Okay lang din naman na mag-start ng mabagal eh. Alam mo, mag-start ng dahan-dahan eh, 'di ba? Yun naman yung parang dun. So, if I were you, just start muna. Just start slow and eventually ma-figure out po din yan, di ba? Bale, may bagong signal. Let's try to predict. Predict. Yeah. Hirap na naka-trackpad Naiinis na ako dito sa trackpad ko Wala talaga Talagang hindi tutuloy itong mga cells na to eh. Anyway. Ayan yung huli. Ito yung SL niya. Ito yun Anyway. Ayun. Diba? That's the advice. That's the advice na mabibigay ko sa'yo. Lalo na pag back account ang connection sa trade, kaya madami talagang scammer. Oo. Yung Kotex Idol, legit po ba siya sa Begin? No, I think yun eh. Di ba maraming issues yun? Kotex, di ba? Di ba maraming issues yung Kotex? I think hindi eh. Mag-ano ko muna, what do you call this? Kotex. Parang napkin, Hindi. Ko muna, mag-baby pips ka muna. Napkin Kotex. Napaisip ako doon sa sinabi ni Odax PH eh. Anong usapan to? Kotex, napkin. Hindi, yung trading app yan. Ewan ko, hindi ko alam. Pero medyo matagal na yan. Pero I think options trading yan. Tingin ko. Options trading ba yan? Kung mag-options ka lang din, mag-aral ka na lang ng currency trading. Mas madali yun. Mas okay yun. Diba? Halatang nagmo-motel. With wings. Kotex with wings. Kotex with wings. Alan Jumo. Ano po maganda sa broker? Baby pips lang. Tangina, bukas magagawa na ako ng art para yan for beginner traders na gusto mag-start, lalagay ko na baby pips para hindi na tayo medyo yun ang alam mo yun. Baby pips lang. I think wag ka munang pupunta sa mga kahit anong mentorship kasi marami namang free di ba? Marami namang okay. So wag ka na muna siguro pupunta sa mga mentorship para at least makasave ka. Saka na kapag okay na, kapag naintindihan mo na, di ba? Saka ka na mag-spend ng pera, di ba? Kasi after ng baby pips, ang gagawin mo na diyan is you can discover your own patterns na, your own cycles, 'di ba? Your own or you can apply with other specializations, 'di ba? You can apply with algo trading, that's my specialization. You can go try SMC, 'di ba? Marami nagtuturo noon as an specialization. There's Rahabanks, there's Wallace, there's ano ba yun? Week off, there's maraming specializations, di ba? Ayun, okay lang yun, di ba? Pero after na ng baby pips kasi sayang pera, di ba? Kasi yung mga makikita mong sa mga basic courses na yun din naman yun. Gandahan mo lang umintindi ng English, makakatipid ka pa, promise, di ba? Hindi ka rin naman i-guide ng mga yun, di ba? Ako nga ayoko nag-guide ng ayoko nga nag-guide ng beginner di ba? Para kasing yun, yung kanwari may nakalusot na ganun. Tapos complete beginner siya, tapos nag-enroll siya dun sa course ko na EA development. Bahala ka muna ngayon. Bahala ka muna dyan, Lodi. Uy! Ayun talaga Talagang susubukan niya talaga yung natin, di ba? Sa ngayon, pabigat lang sa magulang pero I'm trying my best to find income. Siguro find work. Are you not capable of going out and working? Kung hindi, I think okay, maganda if may equipment ka naman sa bahay nyo, di ba?
I think okay 'yon na ano. Okay 'yon na ano natin, 'di ba? Boss Bad, zoning ayoko muna. Ako ay ang dami kong ginawa today, kaya relax muna tayo. Tingnan mo di mo napapansin yung boses ko ngayon. Very clear, 'di ba? Ano lang tayo ngayon, yung tipong talk show. Talk show muna tayo, Lodi. Para naman hindi tayo masyadong ano. Boss, dito. Boss, no planning to start a trade. Anong reko? Ayan na naman. Anong sabi ko? Puta, nakalimutan ko yung lagi ko sinasabi. Babypips.com. Yun lang yun. Yun na yun. Okay na yun. Babypips.com, Lodi. Ito, boss, anong marireko mong sa baguhan dito? Find a job. Baguhan saan? Baguhan ba saan? Find a job. Find a job and punta ka sa Baby Pips. Siguro yun muna yung magiging suggestion ko sa lahat, di ba? Maghanap ka muna ng trabaho, tapos saka ka mag-babypips.com. Ayun yung ano doon. Lalo na kung sayang shit, di ko na-TP na nanguha ako ang galaba. Hindi, ako nga, hindi. Tingnan mo, okay lang pala yung predictions natin, palag-palag eh. Ayun. Medyo, di ba? May skill naman ako, mag-e-edit pero need ko muna improve yourself. Mahirap umalis sa comfort zone. Oo, ito kasi yung parang anuhin nyo, palagi natatandaan. Sa buhay, the financial stability doesn't come from the external things sa buhay mo eh. Nang nakukuha yan sa skill set mo talaga, di ba? Hindi yan kanwari, you are a tag dito. Ano ba 'yan? Ano ba yung trabaho mo kanina? Lodi? Ano ba yung trabaho mo, Lodi? Nasaan na 'yon? Nasaan na 'yon? Ayun, pero kung ano yung skill mo, di ba? Yun yung parang magiging bread and butter mo eh, di ba? And trading will just be a supplement. Alam mo yun? It will just be a supplement. Hindi yan yung magiging bread and butter mo talaga, 'di ba? Yung talagang sa iyo. Ipang-trade mo yung sobra doon sa income mo, yung sobra doon sa disposable income mo, then yun yung doon ka kikiringking, 'di ba? O pag natumama ka doon, ay ang sarap, 'di ba? Ang sarap ng feeling. Kapag sablay, okay lang din. Pero again, you should be trading with your disposable, yung extra doon sa iyong disposable income. Not the money na tinatabi mo for savings. Katangahan din 'yon. Yung savings mo, 'di ba? Savings mo ipapasok mo sa trading. No. Trading is very unforgiving doon sa mga ganon and very volatile para to keep your money doon, 'di ba? So just choose something else, 'di ba? And number 2, hindi naman kasi insured 'di ba? Hindi insured yung sinasabi nila, 'di ba? Na mas okay daw yung pera nila is ilagay na lang somewhere. Kaso ang problema naman, yung somewhere naman na paglalagyan, like siguro quote and quote bumili ng mga altcoins ganun, is wala namang insurance yun eh, 'di ba? Paano pag yun? Paano pag nawala, 'di ba? At least kapag sa bangko, meron ka pa rin that is insured by FPDIC, di ba? FPDIC, ayun, di ba? FPIC, ano ba ito? FPDIC, basta insured yun, di ba? Alam mo yun? Tapos ang kino-compare nila, ay mas okay ito sa bangko. Sa bangko wala namang napakababa ng risk doon para mawala eh, di ba? Iko-compare mo doon sa martingale mong robot. Hello, napaka sira ulo din ng mga nagsasabi noon na ilagay mo lang yung pera mo sa ilagay mo na lang yung pera mo sa forex. Pag martingale, tutubo ka pa. 10% every month. Puta, katangahan yun. Pag may nagsasabi sa inyo ng gano'n na sinasabi nila yung pera mo is ilagay nila sa forex na lang, walang dyo mo, di ba? Tapos ang ilalagay doon sa robot na martingale, katangahan yun, umalis kayo doon, men. Scammer yun. Alam mo yun? Di ba? FDIC. So, ayan, FDIC. So, thank you, Trade the Wiz, di ba? Yun talaga yun eh, di ba? Pwede ba yung somewhere na palagan
paglalagyan account ko na lang. Pwede naman yun. Nanghihingi si Kuya, legit ba po yung cash out sa Olymp Trade? I don't know. Hindi ko alam yung Olymp Trade. I think that's options trading. Di ko alam yung Olymp Trade, Lodi. Ang tawag sa strat mo, kami, ito is SL strat. Char lang. Hindi, lang ako, tag dito. Sinusunod lang namin yung signals nung ginawa kong robot. So, ngayon is lang tayo, BE. BE lang tayo, Lodi. So, the next predictions is ito nga, yan, the sell signal will just range. So, it's not wise to get, di ba? So, I created an AI kasi that forecast the next 2.5 hours, the next 3 hours ng market price action through MA10. So, nagpipredict siya ng MA10. So, ayun. So, just like this one, yun nga. Kaso, ito yung unang trade namin kanina. Maganda sana. Kaso, nag-SL. Buti na lang, kami ay nakapag 1:1. Nakapag 1:1 ba? Ito na yun. Yan. Nakapag 1:1 naman. So, okay lang. Chill lang. Ayan. So, BE lang yan. Iron. BE lang yan, mga lods. Diba? BE. BE shit. Yun ang maganda kapag nagbi-BE ka. So, ang predictions nito will be like this one. So, kung tutignan natin tong predictions ni Gabay, it will just do this. Yan, ganyan lang siya for the next 2.5 hours. And that's normal for Monday. That's normal for Monday. So, wag mo masyadong stressin sarili mo na wala kang position tuwing Lunes kasi tuwing Lunes wala ring positions yung iba na malalaking Di ba? Oo, galing nga eh. Gagawa pa kayo ng gagawa pa kayo ng EA. Siguro sa may day lang na gagawa ng EA. Kasi pag inaraw-araw natin, baka magselos na yung mga mga students ko, sabihin nila, bakit nila live mo yung nasa course? May mga araw lang. So, how much avail ng EA nyo? It's not for sale now. Free lang siya ngayon for my students. Pero it's not for sale. So, hindi ko pa pala napapublish to. OMG, mga Lodi. Na-publish ko na ba? Publish muna natin. Manual pa rin ako ngayon kasi kanina nagsablay. Manual pa rin akong depindot ngayon. Walang jong yan. Ay, nako po. Manual depindot ng signal. Pero yung predictions na... Ay, nako. Ang hirap ng maraming ginagawa. Diba? Buti na lang hindi kami seloso. Hindi, kasi baka... unfair naman. Medyo mahal yung course ko, diba? Pero, come to think of it, medyo simple lang din naman. Katulad nung huli kong tinuro, di ba? Very simple lang naman yun. Sa course, grabe na yung tinuturo doon. Na yun eh. Pwede ka nang actually, nag-freelance na yung mga tao doon, di ba? So, yun yung ko. So, depende. Siguro, ko lang, iko-controlling ko na lang. Pero again, I will just ko lang yun. Tawag dito. Kukontrolling ko na lang. And by per day na lang siguro. Siguro Friday will be dev day. Alam mo yun? Friday will be dev day. Yun na lang. Para at least tayo. May abangan tayo tuwing Friday. And Monday is chill day. Buong araw, chill day, di ba? Buong araw, buong araw chill day, tapos Monday to Thursday chill day, tapos Friday dev day. Tapos Saturday, Sunday chill day ulit. Nag-isip pa. Ganun din naman. Lods, nakakayaman pa pag-trade. Pagod na akong maging mahirap eh. Yun lang. Ang hanapin mo is another maybe venture your way into negosyo. Diyan sa ginagawa mo, 'di ba? Kung may work ka man, kanwari, ang work mo is with depende kung ano work mo. O let's say na ang work mo is si Sendo is a nurse, 'di ba? Sendo nurse ka, 'di ba? O kanwari, nurse ka, ganyan. So, kung ayaw mo na maging nurse, magbenta ka ng mga bagay na gagamitin ng nurse.
Yan, isa yun. Isa yun, shortcut yun eh. Shortcut yun. Kunwari, ano ka, nurse ka. So, ang next mong ibebenta is yung scrubs. Ganun, benta ka ng scrubs or benta ka, or dun sa company mong yon is hanap ka ng mga bagay-bagay na pwede mong inegosyo, di ba? So, tapos, eventually, magiging service provider ka na ng company na yun. Yun yung parang shortcut dun eh, di ba? So, be a service provider. Kasi, or, ikaw, magbahala ka mag-conceptualize ng ininegosyo mo. Pero, yun ang pinakamadali siguro, di ba? Yun ang, hindi naman pinakamadali, pero pinaka-okay. Tingin ko na parang, siya, mas feasible kesa naman mag-conceptualize ka pa nga ng kung ano-ano dyan, di ba? Yung ginagawa mo ngayon, try mong try mong ikaw ang gagawa. Try mong ikaw yung mag-provide ng services na yun, di ba? Ayun, di ba? Nagets mo ako? Pwede rin para yes, nurse. Yun. Pwede rin po bala PineScript. Of course. Magkaso hindi ganun kaganda yung ni PineScript. Pero okay din, close prices lang din naman. Ganun din naman, close prices. Di ba? Ang problema lang with PineScript is you are gonna be very limited, lalo na kung hindi ka premium user, di ba? So, ayun. Pwede para hindi sumakit ulo. Kasi kung ano lang yun, kung doon lang yun mismo sa within yung kung ginagawa mo mismo, di ba? Yung currently ginagawa mo, mas madali yun compared sa di ba? Mas madali yun sa tawag dito? Mas madali yun isipan kaysa doon sa magko-conceptualize ka pa, di ba? Or gagawa ka ng mga clothing brand, di ba? Or kailangan nung negosyo mo is something artistic. Mahirap yun, di ba? Mahirap yun. Yung mga sumikat na clothing brand is magagaling talaga yung minds behind that di ba? Kasi ang dami mong kalaban di ba? So kung ako sa'yo, keep it local, diyan ka lang muna sa paligid mo, and I'm pretty sure na makakahanap ka ng something na pwede mong pagkakitaan dyan. And gawin mong legal. Ayan yung yan yung point of being legal Kapag ginawa mo na kasing legal yung isang bagay, mauobliga kang gawin di ba? Mauobliga kang gawin. Kunwari, you have chosen a service doon sa isang company mo na like, ano bang magandang service? Supplier ka ng ng bond paper, ganyan. Supplier ka ng bond paper. So, parang ang mo doon is, i-negosyo mo yung bond paper, gagawan mo ng DTI, gagawa mo ng BIR, gagawa mo ng Pag naging legit na yon, sunod-sunod na yun di ba? Sunod-sunod yung kasi yung business natin is designed for that di ba? Designed for at least kasi hindi ka rin naman kukunin ng mga malalaking kliyente pag hindi ka legal, wala kang resibo. So siguro first step noon is just to create a resibo, a general resibo, di ba? Eventually, di ba, alam mo yun, benta ng Crocs, sikas, ayan, di ba? Magbenta ka ng Crocs or magbenta ka ng substitute with ng alternative sa Crocs, alam mo yun, everything goes down with either you go with services or you go with goods diba? So, ayun. Ako, I'm a mechanical engineer, so ang binibenta ko is services. Diba? Binibenta ko yung other job ko is, binibenta ko yung services ko na as a mechanical engineer. Diba? Ayun pa ngayon nangyari sa akin, diba? Yung natutunan ko dati in my corporate job, yun yung parang binibenta ko ngayon. Yun yung parang ginagawa ko ng services, diba? Yun ang the best, what do you call this? Pattern para at least hindi ka, alam mo yun, the best yun. Anong model gamit nyo for predictions? It's neural networks lang naman to, Lodi. Neural networks at actually anong tawag doon? Cascaded na neural networks. Yun lang naman yan. Simple. Ang mahirapan ka lang dyan is yung mahirapan ka lang dyan. Kasi pag neural networks, dapat saktong-sakto yung mga sakto-sakto yung itsura ng mga data So, doon ka lang mahihirapan. Kung paano mo i-reinterpret yung mga, if you features engineering yung mga features. Diba? Doon ka lang. Hindi. Pangit TensorFlow Ang nakukulangan ako Tapos ang dami pang, parang ang konti ng support kasi ni TensorFlow, parang lahat sila galit kay Google. Alam mo yun? So, if you're going into neural networks, mas madaming support ang
Torch, PyTorch, 'di ba? Mas maraming support 'yon compared sa TensorFlow. Yung TensorFlow kasi is parang medyo alam mo 'yun. Although ako alam mo 'yun sa kapag kasi what do you call this? Medyo mas mahirap lang gawin yung mga mahirap lang itimpla yung mga models ni PyTorch. Kaso kapag umokay na, mas madali na siya. And number 2 is yung PyTorch kasi is may may support yan with both Nvidia and AMD. So hindi ka rin malilimit doon, 'di ba? Kasi mas mura mga AMD GPUs, 'di ba? So ayun. PyTorch, TensorFlow medyo ka dyan, sasakit lang ulo mo dyan, sasakit lang ang mo, di ba? Yun yung matitip ko sa'yo, Engineer Howard. Sino to? Ito ba yung taga Malayan? Ay, ikaw nga ata yun. Ikaw si Robot Guy. Ay, ito na naman. Lupit nito. Malupit to si Mr. Engineer Howard. So, mo to. I-tag dito. I-follow niyo yan si Kamalayan yan. So, lahat ng mga taga-Malayan dyan, tayo? Lahat ng taga-Malayan dyan, taas ang kamay. Tignan mo naman ang mga produkto ng MCL. May mga produkto tayo, Mr. Engineer Howard. Meron tayo kilala mo si Millennial Broker? Produkto ng MCL din niya. Nandiyan nga si Janine. So kami magagaling kasi talaga kami. Alam mo yun, magagaling talaga kasi kami mga MCL born mga MCL grads. Yan si MCL nga din 'yon. Si Lumpia Queen, biruin mong 'yan We MCL for the win. MCL ang lang malakas. Ay nako. Ang ganda ng mga maganda yung mga mo Engineer Howard yung mga content mo, yung mga Raspberry Pi mong robots, di ba? Ang ganda nun. Ay, okay yan. Ang next project mo siguro, Lodi, is nakita kong video, ang very notable sa akin is yung gumagamit ka ng, ang tawag dun sa distance sensor. Basta yun sa distance sensor. Ayun. Self-driving na vacuum. Ma-replicate mo lang yung self-driving na vacuum. Ayos din, Yun yung mga, hindi kasi ako magaling sa robotics . Hindi ko naman pinagtuunan kasi ng pansin yun nung araw. Pero, ayun yung dun . Tapos, pwede mong ibenta as a, pwede mong ibenta as a package na parking assist, Palag! Diba? IR sensor ata tawag doon. Anong tawag doon kapag yung naglalabas ng, tapos babalik? Ano nga ba? Naglalabas ng signal tapos babalik. Naglalabas. Parang gago. Tapos, ay nako. Try ko nga yung model na yan sa work ko. Load predictions. Ay, mas madali yan. Siguro try mag-focus. Kung naman yung tag dito, contained naman yung mga parameters mo, isa sa mga pinaka-okay sa mga time series yan kapag yung load ng syempre seasonal yan, di ba? Seasonal yung load ng syempre depende yun number one sa araw, sa weather, sa load ng mga gumagamit, di ba? Yung mga ganong problems is maganda doon is ARIMA time series forecasting. ARIMA time series forecasting, yun yung auto-regressive yan, ARIMA. Ayun, yun. Okay yan. Nag-overshoot. Moving average, nag-overshoot. Kung medyo, naman, baka may mga factors ka lang hindi na isama. Diba? Pero kung hindi nga closed, okay din. Ang try mo ng next is yung sequence to sequence ng neural networks. Sequence to sequence ng neural network. So, ibig sabihin, magbibigay ng another sequence, tas
magbibigay siya ng mag-output siya ng another system, di ba? Ay another sequence. So try mo yung sequence to sequence na ano. Okay din 'yun. For time series, one of the best 'yan eh. Sequence to sequence na ano. Di ba? Ayun. Itong mga ultrasonic sensor pala kanina, hindi IR. Wow! Alam mo rin 'yon, Mr. See? Lupit mo naman. Iba na ang level ng ano mo Iba na ang level ng iyong Uy, thank you sa follow Thank you sa follow. Thank you. Teka lang, baka may mga nag-comments na dito. Nawili ako kay engineer Ayan, di ba? Medical, benta ng Crocs. Yes, of course. Okay yun. Another di ba? Ferdinand. Oy, men, kamusta? Si Ferdinand Bascos, kamusta, men? Maangas yan. Tangin na, awayin ka ata nito. Awayin ka ata nito ni Sio. Sino awayin mo ba yan si Engineer Howard? Aba, di pwede yan. School to school ang away natin. Let's go. School to school. School to school lang. School to school ang away. Let's go. Sinong ibabato natin? School to school. School nyo. Abangan namin kayo sa kanto ng Tapos sa school. Kahit dumayo pa kayo sa amin. Diba? Kahit dumayo pa kayo sa amin, magdala lang kayo ng pan-toll gate. Kasi nasa tabi kami ng expressway. Dala kayo ng toll gate tapos loko-loko ka Ay, nako. Hello guys, kamusta? Hello, thank you sa follow. Uy, daming mga nagpa-follow. Parang mas marami na nagpa-follow kapag kapag naka-live Ibang rin kapag naka-live Uy, ang galing ng predictions natin, guys, Parang gumagana naman, di ba? Ang galing, Isa pa nga, baka inubo mukhang okay naman, guys. So, wag niyong kunin yung cell. Mamaya na lang, abang tayo ng buy signal, di ba? Abang tayo ng buy signal, tapos abang tayo ng kung ano man, di ba? Anong maganda i-hold po na crypto, na altcoins, di ba? Ay, teka lang, kaso parang may nakita akong dito. Nasa na yung Nasaan na yun? Parang nasaan na yun? Yung kanina, anong maganda Anong maganda pag-ibisan, gold ba daw o nasaan na yun? Ito, which category trading pinaka-sustainable? Wala naman Siguro, kung gusto mo lang ng relax na pinaka-sustainable and very go with stocks. Yun yung pinaka-okay. Diba? Kasi basically you're just investing dun Dun kasi yung na-coin yung word na investing diba? So doon ka na lang. Pero kung gusto mo ng medyo sustainable talaga, ay ng medyo hindi sustainable pero mas magaganda ang rewards, diba? Go with futures, diba? If gusto mo ng medyo lilo, go with spots, diba? So, yun lang naman yun Yun lang naman yung parang kailangan nating Magandang hapon, Forsane. Magandang hapon din sa'yo, Lodi. Magandang hapon. So, lang tayo ngayon? Audio check. So, ito sa mga nanonood sa akin. Kamusta audio ko? Ayos lang. Bear market na ba? Hindi ko alam Hindi ko alam. Silipin natin yung BTC. BTC na Yan ang hirap Alam mo yun? Yan yung hirap kapag yung trading style mo is yung diamond hands thingy. Alam mo yun? Wala. Diyan kailangan. You're wondering if magbe-bear na, ganun. Pero, wala naman kasi talaga makakaalam nun. So, if ka lang, ang pinakamaganda kasing gawin yan is always set a take profit Yun lang yun. Kung kahit medyo ridiculous yung, kunwari, ang ine-expect mo is times 5, ganon. O hanggang times 5 ka lang. Wag mo nang, yun kasi, dyan tayo nadadapa kapag yung talagang sinasagad-sagad natin, alam mo yun. Pag sinasagad-sagad natin yung market, talagang babawian tayo nun di ba? Kaya, napapansin mo dyan sa mga, BTC and mga ganun doon sila na sumasadsad di ba? Go get a spot, tapos kung gusto mo lang ng relax na trading,
DCA lang, tapos pag na-hit mo na yung mismong TP mo, edi yun na yun, 'di ba? Tapos next setup na, 'di ba? Yun lang yun. Wag mo nang sasagarin. Wag isa yan sa parang dapat mong ma-get overrun, 'di ba? Ma-get overrun. Isagad mo yung wag mong isasagad yung mga trades mo. Okay na yan. Magtira ka ng para sa'yo, Char. Magtira ka na. Huwag mong ibibigay lahat. Magtira ka ng para sa'yo. The fuck? BTC Ethereum kasi nagbaba ng 24 hours. Wala. Huwag mong bitawan mo na yan kung mababaliw ko dyan. Everyday, nataas baba yan eh. Di ba? Everyday, nataas baba yan eh. Anong gagawin natin? Di ba? Kung hindi mo kayang titigan yung pagtaas baba ng yan, huwag bitawan mo na yan at hanap ka na ng iba. Kasi, hindi ka makakatulog talaga niyan. kung nagmamatter sa'yo yung 24-hour movement, ay, Diyos ko po. Tapos, hindi para sa'yo yan, men. Kung ako sa'yo, kung ka lang, okay na yan. Gets mo ba ako? Hindi naman sa inaano kita. Lagi ko ng yon. Lagi ko ng parang na hindi naman sa binabash kita. Hindi naman sa inaano kita. Pero kasi kung nababaliw ka na, kung naguguluhan ka na sa 24-hour movement, baka kulang pa. Alam mo yun? Kulang pa yung natin. Tapos hindi mo pa alam yung gagawin mo, 'di ba? Hindi mo pa alam kung anong anuhin mo, 'di ba? Medyo alanganin pa, 'di ba? So probably kung ako sa iyo, just go back to your basics first, 'di ba? And ayun. Siguro i-pull out mo yung pera mo, medyo mag-aral ka muna ulit ng kung ano man, 'di ba? Para at least hindi naman nagets mo ako. Ayun, Ethereum hino-hold ko ngayon what's up? Oy, man, musta? How's the audio, man? Kamusta audio, Ilo? Ha! Ayos. Trade now? Ewan ko. Actually, hindi pa ako nagbabay kasi naghihintay pa ako ng bull ulit. Ayun, siguro instead na pang buy mo muna yan, maybe invest ka sa muna, sa mga courses muna siguro. Hindi, it's not a dig sa'yo. Hindi yung dig sa'yo, Lodi. Nire-real talk lang kita. Nire-real talk lang kita na siguro ka muna. Instead na ipang mo. Kasi, again, medyo, ito siguro yung parang ito yung palatandaan na ready ka na siguro dyan sa inaano mo, if hindi ka na nagda-doubt sa magiging decision mo, 'di ba? Hindi ka na nagda-doubt sa mga gagawin mo, 'di ba? Kasi meron ka ng plano, alam mo 'yun. Nandoon naman lahat 'yun papasok lahat 'yun doon 'di ba? So gets mo ako. So maybe instead of putting your money sa ganyan, maybe invest ka muna sa kung saan man na pwedeng mag-develop ikaw ng skills, 'di ba? Yun lang naman, di ba? Mag-trade ng buo ang loob. Buo ang loob at buo ang utak. Yon. Kasi kung puro loob lang tayo, mahirap yun. Mahirap sundin ang puso sa trading. Wag mong susundin ang puso mo sa trading. Susundin mo lang ang utak mo palagi. Di ba? Hindi to parang pag-ibig na idadalin ka sa tamang landas. Hindi. Pag sinunod mo ang puso mo sa trading, shit. Diba? So, lagi mo mag-trade ng Anong recommended YouTube to learn trading and TA? Siguro babypips.com, tapos siguro babypips.com. Ay nako, gagawa na talaga ako ng gagawa na ako ng placard dito. Lalagay ko dito sa banda rito. Ayan, sa banda rito. Paano ba yan? Ito, banda rito. Ayan, banda rito. Babypips.com lang po sa Kalaw. Pero naman kasi scrolling banner no. Sige. Scrolling banner. Sige, ang gagawin ko yung bukas para at least Kailan tapos mo sir ng finance engineer? This year matatapos. Tama ba? Oo, tama. This year matatapos.
I hope na maging ano. Yun din suggestion ko sa... Ayan, lagay mo na. Maglagay na tayong banner. O, sesendan kita kapag natapos yun sa akin. Maglagay na tayo ng banner ng ano. para naman ano. Para hindi siya... Anyway guys, magpapalit lang ang baterya saglit. This will be 5 minutes lang. So, kasi naka-camera ako. So, wala akong dami battery. Medyo ano lang. Saglit lang to. Saglit lang. Oh, dyan lang kayo. Huwag kayong aalis. Saglit lang to. Magpapalit lang ang battery guys. Saglit na pagpapalit lang to, Lodi. Ayan na nga, oh, malapit na. Oh, tapos na nga eh. Oh, di ba? Oh, tapos na. Like sobrang fast, di ba? Sobrang fast and sobrang ano, di ba? Webcam. Oh, di ba? Tapos ang usapan. Teka lang, hindi pa ayos. Ito na, malapit na. Mabilis lang to, huwag kang aalis. Mabilis lang to, Lodi. Huwag kang aalis, ha? Huwag kang aalis, Lodi. Ako nagsasabi sa'yo pagsisisihan mo yung pag-alis mo. Ayan. Ayan. Okay na ulit. Hindi kasi kailangan, naka-ano kasi ako, di ba, naka-DJI nga. So, medyo kailangan ng ano, kailangan ng battery. Pero sabi nila, meron daw to na parang continuous lang. Hindi ko pa naupuan eh. Pero, meron daw. Pero ngayon, ayan, palit-palit muna tayong battery. Hello guys! I'm back, T-back. Nasa na yan? TikTok, ayan. Uy, ang daming tanong. Ano ang tingin mo sa Bitcoin kakapasok ko lang sa live? Ano? Huli ka na. Huli ka na sa balita. Sorry ha. Ako lang naman nagsasabi sa'yo. Pero medyo late ka na siguro, di ba? Late ka na. Ayun lang yung masasabi ko siguro. So, siguro find something else. Or gusto mo spot trading mo, di ba? Alam mo yun. Aha. Teka lang, may mga questions na ano. May mouse kasi ko. Ayan. May mouse ka. Ayan, no? Di ba ME ka, kaya ba mag-ME pag di gaano magaling sa math? Generally naman, pag-aaralan mo naman eh. Alam mo yun? Pag-aaralan mo naman sa engineering yun. So, Algebra 1, I doubt na medyo alanganin ka sa Algebra 1. That's very simple, di ba? So, pag-aaralan naman yun. Progression naman yun. Hindi naman yung tipong bibigyan ka ng ng sobrang hirap agad, 'di ba? So okay lang 'yun, 'di ba? So kung gusto mo ME or any engineering, paghandaan mo talaga 'yung sarili mo sa mathematics kasi mahirap talaga. Hindi naman intensive talaga 'yung mathematics na section with engineering. Pero di naman siya 'yung tipong gugulatin ka, alam mo 'yun, 'yung gugulatin ka. First year ka, bibigyan ka ng DFE questions, di ba? Yung advanced engineering questions, mag-solve ka ng 12 by 12 na matrix, di ba? Medyo hindi yun ganon. It's gonna be a progressive na mahirap. And of course, if you do your due diligence when you're given a simple question, di ba? So pag inaral mo siya nung simple pa lang, medyo mas madaling mag-transition dun sa mga komplikadong bagay, di ba? Just like any subject naman, di ba? Just like any topic, di ba? So, ayun. So, kung mahina ka sa math ngayon, not worry, mahahasa ka. Di ba? Mahahasa ka. Ang kailangan mo lang sa engineering ay lakas ng loob. Lakas ng loob. At konting pasensya sa sarili mo kasi mararamdaman mo talagang napakabobo mo kapag ikaw nag-i-start pa lang. Lalo na yan kung medyo hirap ka, pakiramdam mo para kang tanga. Pero okay lang yon dahil very progressive naman talaga ang difficulty nun. Eventually, you will get a hang of it and ayun, naging okay naman yung maging status mo. Me, myself, hindi ko masabi na na hindi ako okay sa mathematics kasi that's the only thing na okay ako eh. That's the only subject na okay ako eh. So, yun yung ko doon. And wala akong binagsak na mathematics back then. And majors. Ang mga bagsak ko is yan, yung mga chem, yung mga humanities nga 4 na beses ko kinuha yun eh. Di ba? And ang malupit pa doon, yung CS, yung programming for engineers, 4 na beses ko din kinuha yun sa Malayan.
Pero biruin mong isa yun sa magiging trabaho ngayon, di ba? Galing, no? Eventually magiging okay doon, di ba? Eventually and magiging, di ba? Nasaan na yun? Trading ay, ano tayo dito? Ask lang, what do you think is the best to pursue trading or may mechanic? Siyempre, engineer. Hindi magkasing level yon, Lodi. The difficult daddy. Hindi magkasing level yon. So, ano lang yon, susunod. Parang ang mag-a-adjust doon is yung desire mo maging trader. Maging engineer ka muna. Di ba? Maging engineer ka muna bago kang maging... Nakikita mo, kalokohan yun eh. Pagpapalit mo yung chance mo maging mechanical engineer or maging engineer or maging 4-year course passer for trading, katangahan yun. Huwag kang maniniwala sa mga nagsasabi sa yung okay yun. Tangina, kalokohan yun, men. Pagpapalit mo yung pagpapalit mo yung 4-year course mo, pagpapalit mo yung backup mo, pagpapalit mo yung engineering para mag-aral ng trading, puta, katangahan yun. Wag mong gagawin yun, men. Ako nagsasabi sa'yo. Di ba? Engineer ka na ba? Hindi yan, bahala ka sa buhay mo. Kung engineer ka na, bahala ka sa buhay mo. Kung engineer ka na, bahala ka sa buhay mo. Ayan, pero kung kala ko kasi college ka pa eh. Kala ko nag-aano ka pa eh. Yung tipong naghahanap ka pa ng pat eh. Diba? Tapos, hirap po kasi humanap ng work. Ganun talaga, alam mo yun. Maraming work kapag ipapadala ka sa labas. Ipapadala ka sa ibang parte ng Pilipinas. Siguro, if you're a freshman, yun yung hanapin mo mga work. Yung mga didistino ka sa iba't ibang lugar. Kasi number 1, ang ganda agad nun sa resume that hindi ka maarte, madali kang padala kung saan-saan, di ba? And you're very flexible, di ba? So, isa yun sa mo. Kasi kapag ang hinanap mo lang is a corporate job sa as an engineer, medyo walang bearing yun masyado eh. Ang engineer kasi sa field is yung medyo ang iyayabang mo doon is your assignments eh, 'di ba? So, kung ako sa'yo, maybe maghanap ka ng mga ganon, yung ididestino ka ng malayo, 'di ba? Alam mo 'yan? Ididestino ka sa di ba? Alam mo 'yan? Engineer ako hirap po humanap ng work. Nagigets mo ba ako? Yun yung number 1. Ako, unang assignment ko as an engineer was sa Cagayan de Oro. Taga Laguna ako originally di ba? Tapos, from there, na-assign ako sa Mandaue, Cebu. Then, na-assign ako sa Iloilo. Then, na-assign ako sa Bataan. Then, napunta na ako sa Manila. Pero, ang area ko is North Luzon. So, palipat-lipat din ako. Yun, dahil doon sa naging experience kong yon. Number 1, ang dami kong free time kasi noon kasi nasa biyahe ako palagi. Nakapag second job ako ng EA developer, ng quant, ng analyst, di ba? And number 2, walang makakabit doon sa experience na yon dati. So kapag magpapagalingan kayo ng magpapagalingan kayo experience, anong experience mo? May training ako diyan sa ganito, sa ganyan, sa ganito. Ako, tapos ang sasabihin mo, na-assign ako sa Mindanao eh. Back then. Actually, 4 years ako doon. Tapos, lahat yun wow, seryoso? Na-assign ka sa Mindanao? Postiga. Ganarn. Compare doon sa, nagkunda kang training dito sa yun, isa yun sa mga madaling iyabang and madaling ilagay sa resume. And it will tell your employer a lot. So, yan ang targetin mo ngayong naghahanap ka pa lang, di ba? Huwag kang maarte, okay lang yan. Pumunta ka dun sa kung kaya mo naman palang umalis, di ba? Hindi ka restricted ng pamilya mo or restricted ng kung ano man, di ba? Take the chance. Ayun, marami yun, sobrang dami nun. Ngayon nga, naghahanap yung dati kong company, di ba? Nang may i-assign sa saan nga ba i-assign? Sa Buanga, tsaka sa Amlan, ayun, di ba? Sa yun? Sa dito? Sa Mindanao at Visayas, di ba? Palag yun. Tuwing kailan live was para maabutan ko lagi. 5 p.m. Lodi. Thanks, engineer. Saan po maganda mag-work abroad, computer engineer graduate? Ako kasi hindi ako mag-abroad. Never ako nag-abroad eh. Never ring sumagi sa utak ko. So,
I don't know, Lodi. Siguro, ang in-demand ngayon sa ano is mga analyst, mga big data. Ayun yung in-demand. Hindi mo na kailangan mag-abroad, i-remote ka na lang. Yun siguro yung, anuhin mo, ayun siguro yung focusan mo, di ba? Kasi kung computer engineer, ewan ko lang, ayun yung ano. Pero yun yung nakikita ko na parang in-demand eh. Yun yung nakikita ko parang in-demand na ano eh. So, ayun. yun yung parang nakikita kong in demand na trabaho sa ibang bansa ngayon, yung big data. Actually yung ano ngayon, yung parang kliyente kong malaki ngayon, yun yung hina-hire niya din ngayon, mga analyst ng sales analyst naman, ganun. Pero data pa rin yun, analytics pa rin, di ba? So I think yun yung medyo in demand na ano. Siguro yun yung targetin mo. Computer engineer ka naman, so madaling parang alam mo yun, pumasok sa ganung field eh, di ba? So, ayos ba? Saan po noted engineer, salamat sa advice. No problem. Ayos yan. Congratulations by the way congratulations at engineer ka na. Isa yan sa mga pasasalamatan mo sarili mo, na tsinaga mo, alam mo yun, na lahat ng hirap inano mo, tag dito, ginawa mo, 'di ba? Isa yan sa mag-spearhead ng buhay mo. Yan, ako yun yung claim ko. Yun yung aking yun yung parang congratulations ngayon pa lang, 'di ba? Kasi mahirap ka nang hindi gumanda ang buhay. Alam mo 'yun? Mahirap nang hindi gumanda ang buhay mo. Pwera na lang kung tamad ka. Pero medyo mahirap na yan na sumablay kapag nakuha mo na yan. And pag nakarating ka naman na sa point na yan, medyo, alam mo yan, medyo maano ka na, diba? Pag nakarating ka na sa point na dyan, ibig sabihin magaling ka. Kaya mo naman di ba? Kaya mo naman. So eventually, okay yan. Huwag ka lang siguro pang hinaan ng loob. Huwag kang maarte. Isa yan sa mga dyan. Tapos, isa yan sa kailangan mong, ayun, alam mo yun. Hello din sa'yo, Rick. Anong pangalan na itong pangalan niyan? Rick. Si Rick and Morty. Rick, ikaw si Rick and Morty things. Bro, may Discord ka ba? Nasa kaso hindi naman ako active doon. Active lang ako doon sa GC nung namin. Ito, sa GC lang ito, pakita ko sa inyo. Hindi ako makaalis. Ito kasi. Ito, dito lang sa Dot Switch. Dito lang sa GC ng mga ako active Sa GC lang ako ng mga developers active Ito, nakabenta pa siya Nice one! Tangina, easy 200 USD niya bininta yung EA niya. Palag. Galing. Got my first sale. Bawi na yung enrollment fee. Ayos yan! Congratulations, Mr. Marvin Bensig. Yan, student ko yun So, ang ginagawa niya is nagbenta siya ng EA online. So, di ba? So, ayun. Paano po kayo napunta sa trading side hustle nyo po? Back then, yun yung parang story time ko siguro. Back then, syempre, malungkot ka. Nasa Cagayan de Oro ko nun di ba? So, pero ang una ko kasing binili sa sahod ko is a laptop na sarili ko kasi pangit ang laptop ko nung college Hand-me-downs lang yun sa akin So, hindi naman hand-me-downs pero yun yung pinaka basic na laptop. Yung maliit pati, netbook, yung ganon. Yun lang yun. Hindi nga ako mapag-counter doon So, isa yun sa healing the inner child. Bumili ako ng laptop. So, yung bumili ako HP Pavilion, di ba? Mahal yun. 40 milyon ng araw. Tapos ang sahod ko lang noon. Ang natatanggap ko lang kinsena is G's. So, inutang ko pa. Minantli ko. Pero anyway, ayun. Yun yung una kong binili. Tapos, syempre, wala ka namang gagawin kapag na-destino ka di ba? Wala doon yung mga kaibigan mo. Wala doon yung So, ang gagawin mo lang is mag-i-internet ka lang na mag-i-internet. So, isa yan sa So, naghanap ako ng pagkakitaan, di ba? So, hanap-hanap ako dyan. Tapos, sa Caliber, alam niyo yung Caliber na job site? Yon, naghanap ako doon. Tapos, may naghanap ng quantitative analyst. Puta, hindi ko alam yun. Hindi ko alam yung anong yun. Hindi ko alam yung
Hindi ko nga alam na trading eh. Isa yun, di ba? So, inano ko, nilet go ko muna. Pero, nung ano naman, nakalagay kasi doon na you will be asked to, ano ba yun tag dito? Prepare reports and test reports and consolidate test reports. Yun yung trabaho ko nung dati, mag-consolidate ng test reports. Okay, so pero hindi ko tinanggap kasi hindi ko kaya eh. Feeling ko hindi ko kaya, hindi ko alam, 'di ba? So hindi ko muna siya tinanggap. And remote siya. Remote yung anong yun, remote yung trabahong yun. So lumipas yung mga 2 months, 3 months, naka-research na ako ng konti about sa trading, yun pa yung mga first time. Then after doon, open pa rin yung position, 'di ba? Open pa rin yung position, tapos siya, open pa rin, di ba? So in-applyan ko, puta natanggap ako. So natanggap ako, kasi ang gagawin mo lang naman is magte-test ka ng parameters, tapos lalagay mo lang yung result, test parameters, lagay ka result, parameters, tapos titignan mo lang yung top 10, ano ba yung mga common na sobrang basic statistics yung kailangan. With my mechanical engineering background nga, madali na yun sa akin, di ba? So, ayun, sige, ganyan. So, natanggap ako as a quant analyst, di ba? Tapos ngayon, nung lumaon, syempre, ang oras nun is sa Cyprus. So, alanganin yung oras nun from Philippines. So, kaya ko siyang trabahuhin sa Cyprus, tapos dito sa Philippines. Kaya pagsabayin. So, pinagsabay ko. Alam mo, pinagsabay ko ng pinagsabay, tapos yun yung nangyari. So, eventually, dun sa company yon, medyo okay naman yung status ko. Nung na-hire ako, siguro mga 2 to 3 months after, nag-aral na rin ako ng MQL4 and MQL5 para ako na yung gagawa ng mga robots. Kasi, na yun eh. Tapos, doon na nag-start yung aking trading journey. Diba? Yung trading startup ko, yung trading start ko is not like any others. Kasi kaya, yun nga yung dilemma ko, diba? Hindi ako makarelate kasi ako is nag-stumble upon ako on a job, tapos yung job na yon is about trading, tapos yung trading na yon doon ako nakapag-start, diba? Pero kung how to start, doon ako nag-start. Yun yung naging start ng aking Tapos ayun naging ganito na, diba? Naging ayun. Gets mo ba ako? Nagigets mo ako sa Uncle Drew, diba? Yun talaga yun eh, di ba? Yun talaga yung parang doon. Ayos ba? Machine learning ba yan? Yes, this is neural networks. Hindi siya, pwede na rin machine learning ng tawag. Pero magkaiba kasi. Magkaiba kasi yung parang niya eh. Pero ito kasi, particularly this one, I use neural network. So, yun yung aking Hindi siya machine learning. With machine learning kasi, you are limited with the statistics lang mismo eh, di ba? Yung probability ng lahat ng inputs mo eh, di ba? That's machine learning. With neural networks kasi, it's more particular with pattern recognition eh. So, ayun. Ayun lang naman. Nag-explain. Nag-explain ng ayun lang naman yun. Pero essentially, yes. At ayun. Bakit mo naman natanong? Are you doubling sa machine learning, Lodi? Ayos yan, maganda yan. Magandang path yan. Marami in demand yan, di ba? If you're going to use it wisely, you have a power. Napakalakas nung iyong power to, alam mo yan. So, kung nag-i-start ka dyan sa machine learning, okay yan. Palag-palag yan. Gagawa sana ako kagabi ng machine learning model nagpipredict ng direction ng gold. Kung machine learning kasi, hindi siya pwede sa forecast. Ito, may gold ako. Ito, gold to eh. Yan. Hindi kasi, ang kailangan mo kasing tandaan is, machine learning things is para lang sa, ang tawag dito, kailangan kasi ng point system. Alam mo yon. So, hindi siya kasi particular sa, hindi nagre-recognize ng patterns ang machine learning kasi. It recognize yung weights per features. So, kung predictive
model yung gusto mong gawin for machine learning is kung magpo-forecast ka ng direction wise, yes, makakakuha ka ng model. Pero hindi siya yung model na gusto mo. 'Di ba? Ang gusto natin, ako particularly, ang gusto ko is I want to find the next suited pattern. The next suited pattern for my kunwari, meron kang pattern A, 'di ba? Tapos gitna is signal, then pattern B, 'di ba? So gusto yung buong pattern na 'yon, gusto kong hanapin yung pinaka-okay na pattern na sasakto doon, 'di ba? Yun yung ano ko. So kapag machine learning lang kasing ginamit mo doon, that's just 2D data. 2D lang yun 'di ba? Hindi mo makukuha na we have this pattern of the price. We have this pattern of the RSI. We have this pattern of the MACD. We have this pattern of the volume. We have another pattern of volume profile. We have another pattern of the daily daily close prices, 'di ba? Yung per pattern, yung sequential patterns nung each, hindi yun makaka-capture sa machine learning. Kasi ang mangyayari doon, isang mahabang linya lang yon. And titignan lang niya anong bang columns yung pinaka nakaka-apekto. So, yun yung tatandaan mo when you're trying to create a parang machine learning model. You can use machine learning kapag nag-evaluate ka na ng signals, di ba? So, if you have parameters na hindi ka naman particular sa patterns you can use machine learning pero not with patterns, di ba? So, ayun lang naman yung matitip ko sa'yo. Kasi, syempre, napunta na ako dyan sa loophole na yan. Napunta na ako dun sa anong yan. So, yun yung get, salamat. Di ba? Ayos yan. Ayun. Boss, paano ba tumingin ng news? Tingnan mo lang, Lodi. Tapos, stay away. Hindi mo naman kailangan tignan Hindi mo naman kailangan intindihin. So, may news. Kunwari, may news. Ganyan. Tignan mo lang. So, pangit ang ngayon? Pangit ang CPI. Okay. Anong nangyari sa chart? Ay, bumaba. Dito lang. Yun lang yung anuhin mo. Makakagawa lang yun ng very big candle. Anong effect nun sa mo? Anong effect nun sa TA mo, di ba? Ang parang trap kasi natin is ang nangyayari kasi sa atin is kailangan nating basahin ano nangyayari sa news. Hindi, ang kailangan mong basahin is anong naging epekto niya sa charts, 'di ba? You should remember na ang charts natin are just ay mga effect lang ng ating fundamentals, yung mga news, 'di ba? Yun yung actual na actual na pangyayari, 'di ba? So, yun yung kailangan mong na hindi mo kailangan malaman yung news. Walang ganun, 'di ba? Ang kailangan mong makita is the reaction after the news or before the news, 'di ba? Yun yung kailangan mong, 'di ba? Gaano katagal matuto yung average, yung alam sa computer matuto Python 4? Madali lang yun, Lodi. Madali lang, hindi komplikado ang EA na hindi komplikado ang EA ng ang concepts, ang programming concepts ng ng trading. Hindi yun komplikado. Mga siguro, pag siguro marunong ka naman alam mo, gets mo naman yung if else, yung if concept, 'di ba? If nangyari to, gagawin to. If hindi, ito ang gagawin. If gets mo yun, madali na lang yun, men. Tapos syempre, kailangan mo nung trading concepts 'di ba? So, yun, trading concepts plus yung concept na if else, okay na yun. Hindi komplikado gumawa ng EA, mga Lodi Bells. Anong language and platform gamit nyo po sa NLP? Sa natural language processing, boss? Sabi nila, kapag Python daw, raw sila I think, yung modular ang maganda for NLP. Pero of course, C++ ang mga modules for NLP kung depende sa depende sa gagamitin mo di ba? Kung kailangan mo is for deployment, kailangan mo yung medyo robust, di ba? Medyo robust and maraming support. So, if I were just go with Python and C++ or C#, di ba? Cs, di ba? And Python. Ayun. Pwede yun, NLP, di ba? Saan mo gagamitin yung natural language processing mo, Lodi?
Anong paggagamitan mo? Lodi Bells. Anong project ba yun sa school? Project ba yun sa ano? Uy, thank you sa mga nagpa-follow guys ha. Ang dami nyo naman nagpa-follow. Maganda talaga ang follow pag nagpa-follow yung ano, ang marami talaga nagpa-follow kapag live, no? Yun talaga yung parang time na nagsha-shine. Yun yung time na nagsha-shine. Hindi NLP to, Lodi. Siguro pwede NLP kasi NLP is sequence to sequence di ba? NLP is sequence to sequence. So, pwede na rin sabihing NLP. Ano lang siya, NLP kasi is natural language processing. So, kung paano niya mag-make out yung mga phrases di ba? Yun yung ano dun So, pero siguro pwede na rin kasi at least rin naman siya, parang ganun din kasi yung mga words naman ay patterns lang din naman, di ba? So, ayun siguro pwede yun. pwede siguro yung ganun. What do you call ba yung yung NLP? Yung mga ChatGPT is NLPs, di ba? Yun yung doon. Yun yung initial na AI nun, NLP di ba? Yun yung initial na model to take in the messages di ba? Tapos to output the message, NLP din yun, di ba? So ayun yung parang doon. Ayun. Good afternoon, Anonymous KTC. Boss, na-test mo na win rate niyan so far? Yes, na-test na namin yung win rate nito so far. Out of nasaan na ba yun? Teka lang, nahihirapan ako. Out of nasaan na yung dami kasing screen Dami. Basta may nasa 52. Nasa 52. 51.3 51.6 So, nasa ayun yung win rate niya from May to today. Ayun. So, okay naman. Okay naman siya. Ayos ba? Uy, thank you sa follow, Dos, Thank you sa follow, Dos. Thank you sa follow, Yung kanina pa, hindi ko pa napasalamatan yung kanina. Where? Hindi, ito, nahanap ko yung Discord, Yung nasa Discord yun, Ito, Discord. Ito yung huli namin. Ito yung pinakahuli. Nasaan na yan? Nasa flex here. Ayan. So, ito yung pinakahuli. Ito yung... Tama ba? Hindi pa ito yun. Wait lang. Hanapin ko lang. Basta pinatesting na yun Ayun. Pero around that area, hindi naman mataas So, alam mo yun. Tapos, ang strict pa namin dati, 1:3 lang talaga. Literal na 1:3. So, medyo... Ayun. Hindi naman mataas. So, what app are you using? I'm using MetaTrader 5. So, ito siya. Nasaan na siya? Yes, free lang. Kaso hindi ako masyadong active doon. So, ayun. Pero free naman. Doon din ako naglalagay ng balita. So, I'm using this one. MetaTrader 5. Ito yung app na ginagamit for trading. Dito rin yung ginagamit for data extraction, for diba? Pero of course, for analysis, wala ka namang choice kundi gumamit ka ng TradingView or other equivalent, diba? Syempre, mas masarap sa mata to. Diba? Ayun lang naman yan. Free lang ba, boss? Oh, yes, free lang. Okay. Ayun. Anyway, guys, maraming salamat sa pagtambay Medyo mahaba-haba na to. Remember that Lunes ngayon, kailangan tayo ay energetic. Kailangan lahat tayo ay ganado sa life, 'di ba? Hindi dapat tayo tatamad-tamad. I hope na hindi kayo ganon. And see you tomorrow again. Same time, 5 p.m. Ayos ba? Maraming salamat sa panonood. Bush! Teka lang, may sequence ako dyan May sequence ako ng Ayan na. Ito, lalakasan ko to. Ayan. Bush! Scripted na muna. Salamat. Wala outro Ito na outro. Ito na talaga outro.